Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Sa pauna mensahe ninyo Gemini ay breeze. Ayan, Gemini, pagod na kayo. Pagod na pagod. Kaya siguro, your body is sending you a message din, no? Maaaring may mga pananakit ng katawan ninyo, may pananakit ng ulo, balikat, kamay, tuhod, no, paa, siguro yung likod ninyo, maaaring may pananakit ng nararamdaman ng katawan ninyo dito Gemini, and that is your body sending you a message na kailangan na ninyong magpahinga, kailangan ninyong mag-recharge, no, kailangan ninyong mag-take a breather, okay? Maaari din naman na punong-puno na din ang isip ninyo, no? Marami kayong iniisip, kaya napapagod na din ang isip ninyo, ang damdamin ninyo, ang katawan ninyo at the same time. So, this is a calling for you, Gemini, to take a breather, okay? Take a breather nang sa gayon, may balik ninyong balanse sa sarili ninyo, makapag-concentrate muli kayo, perform kayo ng mga bagay na kailangan ninyong gawin ng mas maayos, mas magiging productive pa kayo, mas magiging efficient kung ano man ang inyong gagawin, yung mga ganun ba, no? So, take a breather. Kailangan ninyo na mag-reset ng buttons ninyo nang sa gayon, makabalik kayo sa sentro. Maibalik ninyong sarili ninyo sa sentro. And, maybe this is a calling for you as well for meditation, no? Mag-meditate kayo, no? Malaking tulong ang naibibigay sa atin, sa katawan natin, sa isip natin, sa mga nararamdaman natin ng meditation, no? Hindi kailangang matagal, no? You can start with mga 2 minutes, 3 minutes, or 5 minutes, mga gano'n na meditation. If bago din kayo sa meditation, there are so many guide, no, on how to do meditation. Makakapili kayo ng kung anong klaseng meditation ang gagawin ninyo, kung anong focus area ninyo. Ang dami-dami dyan resources sa Google, sa YouTube, no? Ang dami-daming resources out there that you can choose from. Gemini, give it a try. Kasi talaga, meditation do wonders talaga sa atin, no? So, try ninyo yan. Give it a try. Makakatulong yan sa inyong sitwasyon. We have cleaned it up. Ayan. So, talaga, maaring ang dami ng kalat ngayon sa isip ninyo siguro, sa nararamdaman ninyo. This is time for you to clean up, no? Mag-declutter na kayo ng inyong energy field. Mag-declutter kayo ng isip ninyo, ng puso ninyo. Because maybe talaga, ang dami-dami ng nandyan na hindi na dapat nandyan, no? It's time for you to meditate talaga. It's time for you to reflect so that you can figure out, no? So you can go through your thoughts, your feelings and emotions, no? At ma-figure out ninyo kung ano yung mga nandiyan pa na hindi naman nakailangan sa buhay ninyo. Hindi naman nagsiserve ng inyong highest good, hindi nagsiserve ng inyong hindi nagsusupport sa inyong soul's growth, yung mga ganon. It's time to let them go, Gemini, no? Kasi mas lalo lang kayong mapapagod dyan, mas lalo lang kayong may stress, diba? Kung hindi naman na dapat na nandyan, tapos nandyan pa, it will just cause you more stress, no? In any way. Kaya iniimbitahan kayo ng clean it up nito, no? Nalinisin ninyo, mag-declutter talaga kayo. So, kailangan ninyong magmuni-muni, no? Para ma-figure out din ninyo, malaman ninyo kung ano nang dapat lilinisin ninyo dito, no? Maaari din naman ang iba sa inyo dito talaga siguro naka-schedule na. Kasi weekend naman, so maaari naka-schedule na talaga na maglilinis din kayo ng inyong physical space. Maaari din gano'n, ano? Ang ganap ng iba. So, maaring, ang iba sa inyo, it's time for you talaga to clean up, no? In and out, no? Physical space, or yung sarili ninyo mismo, no? Mag-purify kayo, mag-detoxify. So, now is the perfect time to do so, no? Dahil siguro, nai-stress na kayo, napapagod na kayo, no? Kasi nga, marami pa kayong clutter na bit-bit, no? Sa ninyo, sa sarili ninyo. Kaya, ayan, no, it's time for you to let them go. It's time for release, no?
Maaari din na you are going to reorganize your home, your living space, your office space, no? Kasi din nakakaapekto din, 'di ba? Kung makalat ang paligid natin, kung disorganized ang paligid natin, ang environment natin, nakakaapekto 'yan sa atin psychologically din, mas lalong gumugulo. 'Di ba? Pakiramdam natin, natatamad tayong gumalaw. Alam mo yun, yung parang wala tayong ganang gumalaw. It's because ang gulo ng paligid, no? Yung ganun. So, we have fork in the road. Ayan. So, maybe talaga, kailangan ninyo na mag-declutter ng isip, ng puso ninyo dahil siguro din, no? Kaya kayo nalilito. Kaya kayo hindi makapag-desisyon dahil walang space ang mga bagong inspiration, bagong impormasyon, mga intuitive messages, walang space sa sarili ninyo because you are full, no? Kaya may kalituhan din kayo, hindi kayo makapagdesisyon, ano na nga ba ang tama, hindi nyo makita ang liwanag or truth then ang inyong sitwasyon. It's because you are full, no? In your mind, in your heart, you are full. At maaari talaga na marami nang dumikit or marami na kayong na-pick up na mga negative energies nandyan sa inyong energy field. Kaya talagang kahit sa pagdedesisyon ninyo, hindi kayo makapagdesisyon. You can't make up your mind dahil nga ang daming kalat sa isip ninyo, sa puso ninyo, no? So, this is a lot of inner work that you need to do ngayon, Gemini, no? For you to be able to release anything and everything na hindi naman nagsiserve ng iyong best interest, no? Tanggalin nyo na yan nang sa gayon makapag-move forward na kayo sa buhay, makapag-move on na din kayo sa buhay na clean slate, na walang basura, wala nang clutter sa isip ninyo, no? You need to purify yourself talaga sa ngayon in any level. So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Libra, come to the edge. Napakaganda. This is a new beginning energy, Libra. Kaya most likely, talaga ang karamihan sa inyo, mayroon kayong sisimulang chapter, bagong chapter sa buhay ninyo. This is a new phase in your life that you are facing right now, that you are embracing right now, no? Meron kayong mga sisimulang bago sa buhay ninyo. Sisimulang bagong yugto sa buhay ninyo. It could be in any area of life, no? It could be in any area of life. Maaring bagong trabaho, bagong relationship, bagong person sa buhay ninyo na i-welcome ninyo. Maaring ang iba sa inyo is going to live in a new house na, magmo-move in na kayo sa bagong bahay ninyo. Maaring there is a place of residence dito din na bago para sa inyong pupuntahan, Maaari din na bagong career ito na you are going to start. Maaari din ganon, Libra, no? But whatever this is, you are taking risk dito. Kasi hindi pa ninyo ito nagagawa siguro before. You've never been to kung lugar ito before. Alam mo yun, yung totally new ito para sa inyo. This is an uncharted territory. Kumbaga, napapasukin ninyo dito, Libra. But you are trusting yourself. You are trusting your capabilities dito. Nakakayahanin nyo yan. At mapagtatagumpayan nyo na. You are also trusting God dito and the rest of your spirit team na anuman ang ganap dito sa journey na to, no? Na nagtitiwala kayo na nandyan sila para tulungan ka. We have deep knowing. Ayan. So, you know what, Libra? Looks like talagang alaga kayo ng Divine Universe. Alaga kayo ng iyong spirit team dito because pinapadalhan kayo dito lagi ng guidance, no? So, ang advice sa inyo dito, always listen to your inner voice. Listen to your inner guidance dahil lagi kayong pinapadalhan ng mga mensahe, gabay, no? Para nang sa gayon magabayan talaga kayo, no?
mailawan talaga kung ano ang dapat ninyong gawin, kung saan kayo dapat patungo, saan kayo dapat pumunta, yung mga ganon. You are always divinely guided, Libra. No? Tama kayo, nagtitiwala kayo sa Panginoon, sa inyong spirit team, at tama kayong gagabayan talaga kayo, no? Yun ang sinasabi dito na deep knowing. That is your inner voice, your inner guidance, sa talagang nagbibigay sa inyo ng gabay, ng ilaw sa daan kung saan kayo dapat pumunta. So, napakahalaga, no? Napakinggan ninyo anong bulong ng inyong puso, bulong ng iyong intuition, no? Always follow tawag dito, your inner compass. Kaya dadalhin kayo dyan sa tamang direction where you need to be. We have regeneration. This is rebirth. Napakaganda. May bagong pag-asa, may bagong buhay. Kayo dito talagang haharapin, no? So, this is really beautiful. Ang naririnig ko dito, second chance. Ayan, may second chance. Maaaring ang iba sa inyo dito, merong usaping relasyon, ano? Maaaring may mga ganap dito ang iba sa inyo. Of course, this is not going to resonate with everyone, Libra. So, just take as it resonates. Ang napipick up ko dito, this is also a rebirth pagdating sa inyong relationship. Maaaring meron ditong hindi pagkakaintindihan with your person. Maaaring nagkahiwalay. May space muna, no? Time and space in between you and your person. Maaaring ganon. Pero ngayon, maaaring may reconciliation dito na mangyayari, and you are going to give another chance to your person or another chance to your relationship, no, na maging maayos, no? So maaring ganon ang ganap dito for some of you. It could also be for others of you naman na walang ganon sitwasyon, Libra. This is new opportunities talaga, no? This is new opportunities, and most likely talagang kukunin ninyo. You are going to take advantage of that opportunities na papasok sa inyo. Kaya nga, meron na tayong come to the edge. Kasi this is newness na harapin ninyo dito, that you're going to embrace, sisimulan ninyo. So, most likely, kung ano yung mga new opportunities na to, you're going to grab that opportunity talaga. At, magsisimula kayong, i-embrace na yan. No? Kaya meron na tayong a new beginning. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. We have number 48, poised. Ayan, you're very confident ngayon, Aquarius, no? Ang taas ng tiwala ninyo sa sarili ngayon, taas ng self-esteem ninyo ngayon. You are poised talaga. You are very assertive ngayon, no? Confident. Kung ano man ang gagawin ninyo ngayon, talagang sure kayo sa mga gagawin na ninyo, no? Sigurado na kayo siguro sa kung anong mga steps na uunahin ninyo, na gagawin ninyo, and you are moving towards that goal confidently, no? So that is really beautiful. Napaka positive, napaka optimistic ng energy na nilalabas ng card na ito for you. To be fair, ayan, so most likely, no, merong dito, merong decision kayo na gagawin. May important decision kayong gagawin dito, and this is reminding you na make sure that you are coming up with a decision na fair siya, good and efficient, no? Nang sa gayon talagang hindi lang ikaw ang magbe-benefit, but also it is for the good of all around you, no? Kung sino man ang nasa paligid ninyo ay magbe-benefit then from that decision ninyo. So maaring ganon ang ganap. Maaari din na this is about fairness, no? On how you treat people siguro, no? You also need to be fair. Maaring ganon. Siguro nasa na kayo, Aquarius, siguro nasa mataas na posisyon kayo sa inyong trabaho. Maaring ganon. Kaya para walang favoritism, no? This is a reminder for you na walang favoritism. Always be fair, always treat people in all fairness, yung mga ganon, ano?
This could also, be negotiations. Maaring ang iba sa inyo dito, may mga ginagawang negotiations or may mga gagawin palang negotiations, no? So, maaring din ganon ang ganap dito for some of you. We have yin, ayan. So, parang kayo ngayon, no? May hinihintay. Aquarius, maybe you are waiting for something. Napipick up ko dito, maybe you are waiting for blessings to come, no? Ang laki ng vessel ninyo, nakaganyan talaga, nakaangat. Alam mo yung facing upward, it's because talagang parang may hinihintay kang ilalagay dyan. May hinihintay kang babagsak dyan sa vessel mo, no? Parang ganun. So, it feels like to me that you are asking for something from the divine, no? Maybe you're asking for help, you're asking for blessing, you're asking for biyaya, no? Maaring ganon. And maybe you can feel, no, na merong parating. Maaring ganon din ang ganap. May nararamdaman kang ibibigay na sa'yo ng divine universe. Maaring mga wish ninyo yan or dreams ninyo that might come to fruition talaga. And malakas ang inyong pakiramdam na dadating na yan, no? Kaya naghihintay ka na. Hinanda mo na yung vessel mo dito para sumalo sa kung ano man ang mga blessings na yan na hinihini ninyo, no? Aquarius? For others of you naman, this could be related dito sa to be fair energy, no? Aquarius, maaring dito, no, kahit let's say for example, kahit boss na kayo, kahit supervisor na kayo, kahit manager na kayo, it feels like you are also going to to make sure na makikinig din kayo sa boses ng nakararami, no, yung mga subordinates ninyo, yung mga taong alam mo yun, yung mga tauhan ninyo, kumbaga, no, sa trabaho. Makikinig din kayo sa kanila, no? Parang yun din na napipick up ko dito. Hindi lang yung kayo yung masusunod, kayo lang yung magsasabi kung ano ang dapat sundin nila or kung ano ang dapat na ipatupad sa trabaho na pulisiya or whatsoever, no, or nagagawin, no? But you are also going to give way din sa tauhan ninyo para mapakinggan din ang boses nila, mapakinggan ang opinion nila, ang input nila. So parang ganon din ngayon ang ganap, no? Hindi yung kayo lang yung magmamando, but you will also listen to them, no? Ganon din kayo ngayon. Yung parang susundin din ninyo kung ano yung kagustuhan nila in a way, no? So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.